Mayong agagit sa inyong tanan. Nagpasalamat kita sa inyong kaygayonan nga sa liwat makatipon kita bilang maglulutod kay Kristo kay makapabalandong sa iyang pulong. Medyo hindi pa gin fully recover sa amon nga malawig nga sunod-sunod na okasyon sa nasyonal. And as a sort of consolation sa inyo nga tigay kami naglakat. Gusto ko i-share sa inyo ang gin-share ko man dito sa national event for this morning. 2 Peter chapter 3 verses 17 to 18. Ginapangabay ko ang tanan sa pagtindog for the reading sa puro sa Ginoo. I'll be reading the English translation of the English Standard Version. Ang pulong sa Ginoo nagasiling, "You therefore, beloved, knowing this beforehand, take care that you are not carried away with the error of lawless people and lose your own stability. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be the glory, both now and to the day of eternity. Amen." Gamanan nga ang Diyos, amay namon nga langitnon, salamat sa sining aga for this wonderful opportunity, privilege wherein we can meditate upon your word. Salamat kay ikaw ang Diyos nga wala gid magkulang sa amon, padayon nga nag-reach out sa amon sa piyak sa amon nga mga pagpasaway sa amon mga kaluyahon. Ikaw ang amay namon nga permigin nagaintindi sa amon. Kagusto nga kami makapanumbalik sa imo atubangan sa imo nga presensya. Gani sa siningation, ikaw gid o Lord ang magagamit sa imo nga pulong agud nga kami makatubo sa pagkilala sa imo, makapanumbalik sa pagpangalagdon sa imo, kag mapukaw ang amon mga balatsagon kung sino gid kami bilang imo mga tinawag. Inatugyan namon ini sa imo nga may pagpasalamat, pagtuo nga ikaw magasabat upod o Lord ang paglaom nga hindi mo gid kami pagpaslawan Ginoo kag tagaan mo sa kadalag-an ini pagtuon sa imong pulong. Sa ngalan ni Hesus ini amon nga pangamuyo. Amen. Sa nahambal ko na hagina ang konteksto sini deliver ko sa what I am one of the plenary speaker dito. So I will be a little bit adjusting sa context naton. Ang akon actually dito nga plenary opening worship ginatiguluhan strengthening churches for the kingdom impact. Bation niya na di ang mas bation ang lagarit kung ang abi bulyo may gani nga tudutuduhin na mabudlay maning sa dasyon ko magparte ganay sila mapasahon to dito no. So ang point diri, Christ built His church to be invincible. Magsiling gani kita sa Ilonggo sang invincible, wala sa makaperde sa imo, no? Invincible, wala sa makapierde, wala sa makalingkang sa imo, wala sa makaguba sa imo. Siling and the gates of hell shall not prevail against it. Bisan pa man ang impierno, hindi makaguba sa sining nga simbahan nga pagatukuro ni Kristo. So if we are truly His church, in the context nga sa subong Bethel Christian Reformed Church, why does our voice so small? Pag siling nga Bethel Christian Reformed Church diri sa Saraga, kilala ta? Manong driver, padulong kami sa Bethel Christian Reformed Church. May ngalan ta?
mayo man tani kung may ara gid, no? Or base mas kilala pa kita sa nasyonal kaysa diriya sa lokal. Kaya dito sa nasyonal pag sila nga bitel kilala kita, okay? Why does our presence in the society feel so faint? Diriya wala gid kita di kita diya kalampuwas kay ang matuod sina hindi man gid kita bation pag abot sa local level ang aton participation sa mga nagkalatabo na sa banwa, wala kita masyado boses. Okay, limitado. Sa una naging purpose lecturer man ako. Kag tungod nga gusto ko mag-focus diri sa aton mismo, so give up ko man to si manang ami kabalo sina do 3 times lang ako naka-picture. So far wala kita katama sa engagement. So this isn't just a question of size or popularity. It's actually a question of faithfulness, depth, and kingdom impact. So ang Bethel Christian Reformed Church bala may impact. It is not enough na nag-exist kita for how many years na? Budlayan kita so no? Kabalo ka mo, kapila na ka-bisis nga wala kita mag-church anniversary. Di ano pa, hindi kita updated. By the way, ang ato na yung exact na church anniversary is March 27, 1987. So, pila na. Kamo na lang da suma. Lawig na. Kumusta bala ang impact? May epekto bala ang Bethel Christian Reformed Church? So, this is a puzzling reality within the CRCP and now in the context of Bethel Christian Reformed Church. Church multiplication without kingdom impact is not a development. It's a disaster in disguise. Ang tuod sina, wala man tagani nagdamo, naggamay lang ta. Pero gindi, nagdamo kita as a church. Diri sa classes pa na nagdamo gid man kita as a local church. Pero as members, no? Sang una may mga kwad pa kami na di, may mga anong tawagan nato na weekly attendance gina-check naton. So nag-arrange kita sa 60 to 90. Amo na di ang aton capacity dati. Kumusta tulukan yung subong ang tulungkuan. So bisan pa man damo kita, kung damo gid man, kung wala kita sa impact sa society, it's not a development but rather a disaster in disguise. So ang title sa aton niya pagtuon subong in line sa aton niya passage, growing and glowing consistent with our Christian Reformed identity. It is not enough na nag-grow kita, kundi consistent bala kita sa pagka-Christian Reform naton. Kaya tendency naton kung ano tong trending subong para dasig magdamo ang simbahan, himuon man naton. Do ang bala kunti sanay, di bala? Aware kita sina nga may aragin sa mga katupan lang naton diriya. Actually, amo niyo, malihis lang ko kagamay ha. Actually, ang pinakauna naton nga church sa Pilipinas kuntani, Granada Christian Reformed Church. But because of committee agreement by that time, 1968, magsiling kita committee agreement, hindi pwede magkapatindog sa simbahan kung may nag-exist na nga Christian church sa sinaya nga lugar. Tiging gintabog kita. Amo na yang nangin Pulupandan Christian Reformed Church ang pinakauna nga na-establish sa Pilipinas. Supposed to be Granada. Pero lang tawag lang sa mong nagkalatabo diho, membro mismo naton evangelize kay gusto pasaylohon sa ila. Pero kita naman niya, ano bala ang dapat nga pagtubo ang gina-expectar sa aton? Pagtubo dapat hindi suno sa ila, hindi suno sa iban nga fast growing church, kundi kung sino kita as interpreted as described, no, sa ato niya nga sa Bible kag sa of course sa tradition sa Reform. But grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus, Lord and Savior Jesus Christ.
Amo ni ang long-term kag short-term vision sa aton nga CRCP. Our vision, ging acronym sang CRCP, we are a caring church rooted in the Word, calling people to obedience, proclaiming God's kingdom. So sa apat ka ini, may araihan kita sini nga vision, kasubong sina aton si Ban, caring man kita, rooted in Word bala kita, di nagkanto man. Baliwag anay kay anong natabo sinidi. Naara na sa nadlock sa imo. Okay. So rooted in the Word bala kita, and are we calling people to obedience or base kita mismo wala ga obey? Kabudlay man na iya nga gusto mo ang ibang nga tao nga hindi iya membro sa Bethel Christian Reformed Church mag-obey sa Word of God, and yet ikaw, ako, wala nagasunod. And then proclaiming God's kingdom. Sino nag-proclaim sa God's kingdom? Di kung wala pastor kung kisaan simbahan na budlayan. And yet kita tanan may ara sa expectation or responsibility to go and make disciples, di ba? Short-term goal naton is 150 churches by 2025. Amo na nga nangin memorable, sentimental ang aton dito nga video, kay dito inayagin tukod, ginbalay ang vision short-term nga 150 churches by 2025. Wala naton ma-reach actually ang amo nga vision. Pero kung tulo ko naton by the time ang classes naton anong pa lang, subongaya pulo na. Tapos ang sinila nga sinod may isa naging under-revitalized, meaning to say nagsarurot kita, tutulokon lang. Kaya may naguluwa sa reform, may mga membro nga naguluwa, kay may ara ayaya nga nagsunod sa aton, pero ang ilang expectation, dala-dala nila ang ilang cultural biases, mga religious biases, gusto nila ipasulod sa aton. Silang nagsunod sa aton organization, pero ang gusto nila matabo, ang mga sinauna nila nga gawi, mga practices, gusto nila ibutang sa aton. Kagkaroon kung sa wayon, magwa sila. So mo nang kalatabo. Okay? Wala kita naton nalabot ang aton niya nga 150. Kung tulong ko naton, way back 10 years ago, katahong katama gid sa aton niya nga vision. Kasubong inaya sang pantat diraon nga sinumba, nagutom na si David dayon no. Kakita ya sinumbay na. Amo ning namian ko yang klase sa pagkasumba nga daw inanay laya nga ano gid ang hindi lang namin din projector kay bisyo ano honta ni dalula tikto ha kapoy ang ato niya nga projector subong pero base kadali ni sang function dahil lang. Okay, ara na. So, kasubong sang nakita niyo sa picture, our goals may be sound and inspiring, but we underestimate the cost and fail to anticipate the challenges. Challenges in the sense nga abi nato nami man nga magdamo kita nga magdamo, pero ay kita kabalo nga kung magdamo kita magka-problema man kita. Practically, gusto mo magdamo, way ka man pulungkuan. In kaso, di ba na? Ina siya, isa lang niya ka, practical example. In kaso, abi, gulpi lang, magmembro kita 500, ready ba lang simbahan? I believe hindi.
what if hindi lang local church or building ang ginatumod naton, ready kita magpangabuhi bilang amo nakadamo? I think hindi. Kay bisan gamay lang gani kita, gapaksyon kita, how much more kung magdamo kita. So kisa ang Ginoo may wisdom gid nga wala niya ginaalaw ang mga bagay-bagay. Kinahanglan anay naton itulokon ang possibility, ang impact sina sa aton. Diri, ano manigid dala ko dito, kung makita ninyo ang life cycle sa ginatawag nga pantat, the catfish, fingerlings, and its predator. Ang masami nato na balaan na predator, magluwas ang mga tanga-tanga ba na, ano pa ng mga sapat-sapat na, okay? Ano pa ng galupan, ano na gani manong din, ugwak, kundagko na no? Pero kung gagmay pa, aring jaya o, aring kasutil katama o, ining ginatawag nga bullfrog, iti magluwas siya nga gapanglamon sa iya, gapang buto pa ni siya nagaproduce siya sang damo nga kasubong man sang fingerlings. So, diri kita nakafocus maayo. At yet, wala kita kay balo nga within mismo sa diseng na punong ara ang ginatawag ng mga shooters. Mga nagadalagko sila kaysa regular na pagtubo. Dasig ang inatubo. Siguro dasig magkaon o kung ano na gani? Ano gani term sa ato na ha? For the sake of clarity, buntahoso. Di kayo magbubon gabi, ang iban mapang-isdog yan. So nag-consume siya sa damo nga resources, pero hindi mo man mapuslan. Kaya imbis kung tani maging big brother mo siya, big sister in Christ, kaya nauna siya, kag mature siya man niya yung nagapang-isdog sa iban to the extent kang iban niya maglalaya sa simbahan. So in a pond full of fingerlings, some grow faster than others. But just like the bullfrog, one of the worst predators, not all threats come from outside. Hambalanta na lang din ha. Ang nagakastambol bala sa aton from within. Kakalipay kita nga may mga visitor kita, gina-invite naton, pero kung hindi kita mahalalungon, nagakasambol sa aton mismo. Nga kung tani ginalook up kita nila, kay tidugay na kita. Pero paagi sa aton, gakastambol sila, nag-untat, kag wala na yan nagbalalik sa simbahan. Some sadly come from within. In the church, those who seem to be growing, even respected leaders, can unknowingly become shooters, wanting the weak instead of shielding them. Imbis nga ikaw yung mag-alay-ay, magsapupo sa ila, ikaw pa, kita pa ang naging kabangdanan nga sila napahalayo sa simbahan. So ano karon ang antidote? Agod nga hindi kita basta mamanipular, hindi kita basta-basta mastambol sa mga outside nga challenges kag inside nga challenges. Ikaw kag ako kinahanglan nga magtubo. Growth is your defense. Growth is our antidote. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kasumong sang pantat nga sadto anay ginadukol-dukol lang, ginatami-tami lang, ginaosgab-osgab lang, hasa sang ulihi ginakaon gini, ginatulon, ala gatalalaas gapalalagyo. Kung magtubo ka na, bisan bilog pa nga bao, tunlon niya, lamunon. Sino man ang bumunggo sa imo, wala sinasang mahimo. Sili ko gani, pati rabbit ko sa una, nahulog da. Ay, wala ka buntua. Di wala? Amo na iya nga, mas lamanggid. Kung ikaw mismo, hindi ka lang dependent sa imo pastor kag church leader, ikaw mismo magtinguha nga magtubo ka in the knowledge and grace of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya in kaso abusuhon ka sa imo church leader o kung pastor man, makapanindog ikaw. Hindi ikaw basta-basta nga sige lang, nahuya ako para wala nagamo, ako na lang malikaw. Di ba may mga among kita sina, kapaminsaron? Hindi, manindog ka.
tungod kay may pulong ikaw sang Ginoo. So amo niya inline man ini sang akon to nga gid-deliver nga strengthening charges. Pamakuron ang charges, pero ang pagpabakod sa mga kasimbahan nagasugod sa imo kag sa akon sa individual nato nga pagtubo. Wala sang ginatawag nga mabakod nga simbahan kung wala sang mabakod nga mga miyembro. Gusto niyo magbakod ang bitter si RC, ang imo kaugalingon pabakura. Kay once na magtililipon kita, baskugan. Di ba la? Mabakod. Compare nga, magdepende lang kita sa isa, duha, tatlo ka leader. Kag sa ulihi, ini mga leader, makapoy man, kag ma-house o kon maubusan sa ikasarang. No? Nami gidya nga ang kada isa tinguhaon gid nga magtubo. Hindi ka magsitol subong yaya nga okay na kami nga nakasimba. No. Look for nga mag-invest or improvement. Ang background sa atong napagtuon sa sininga aga is actually a conclusion to the whole message of the 2 Peter as indicated by the word therefore in verse 17. May tatlo ka tema ang libro sang 2 Peter, no? Dira ginapahayag ang coming or proclamation of Christ's second coming. Nga si Jesus hindi lang nag-abot dire makaisa kundi magabalik siya para sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Sining sang ato niya nga Apostles' Creed, di ba la? And then another nga theme dira, purity of the Christian's life. Inbiyo nga si Kristo gali, hindi lang nagkaring makaisa, kundi magbalik para sa paghukom sa mga buhi at sa mga minatay. Kinanglan ang kada isa nga Kristohanon magpreparar sa iya kaugalingon, magpakaputli sa iya kaugalingon, paagi sang pulong sang Ginoo nga hindi mahamuan sa ibang nga mga doktrina kag practices. Because another theme is the presence of the false teachers. So overall, may tatlo package. Tatlo siya yet package siya nga tema sa kabugusan. Amo ning background. Ging tatlo ko na lang na sa kape kay wala na kami subong sa 4 piece. Manggarano na guro kami. So 3 piece na lang. Nahuya man ko kung himuon ko nga 2 piece. Okay? Amo niya ang ato niya nga ginatawag nga background para maintindihan maayo naton ang beauty. Masabura naton ang magtuon sa pulong. Kaya kung kisabala ginagulpiada lang naton apply sa aton kabuhi ang ginatawag nga pulong sa Ginoo pero ay naton mabali kung anong buot silingon. Therefore, dear friends, since you have been forewarned, anong warning sa ila? Dan taon ta karon, be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position. Take note ha, wala diri maghambalaya sa backsliding o kon ang isa ka Kristohanon madula pa. Gimpahayag diri tungod kay ikaw naluwas na ipahayag ang kaluwasan nga ara na sa imo kabuhi. Hindi ka magpadala-dala sa mga sala nga pagpanudlo kang sundon mo ang ginahimo nila. Amo ning warning diri on the basis nga ara si Kristo manug-abot kinahanglan ang imo kabuhi pure kag may presensya sang mga sala nga mga manunodlo. Gani ang balyang maghalong magwardya. Si Manong Fermin, hindi ko naman niya guro elaborate maayo diri ang ginatawag nga magwardya. Kaya ang gwardya gani nila, ginagwardyahan niya pa. Kay overall, ano gani Manong ang tawag sila sa imo? Supervisor. O, ang gwardya na gajaya, may nagka-supervise pa. Ikaw pa, ako pa, di ba? So, magwardya, kada isa sa aton, magwardya. To be on guard means using what you have. In the context ng Manong Fermin, siyempre may mga batuta na sila kung ano-ano eh. Using what you have now in Christ
we are empowered by Christ, di ba lang? To preserve and develop who you are. Ano ikaw ha, subong? Kristohano na. So i-preserve. Amo na yan nga wala kita sa ginatawag na backsliding, kaya gina-preserve. Using what you have now in Christ to preserve and develop who you are in view of who your enemies are. Dapat kilalahon man nato na aton kontra. Kay base ba lang aton kontra ginahimo mga BFF. Gali kay kontra naton amat-amak na gina-inject sa imo ang mga sala nga mga pagpanodlo. So be on your guard. Pero amo ni diri ang matahom. Magwardya kita. Pero ang aton pagwardya may kinalain kaysa iban. Ang iba niya nagagwardya, ano ganing tawag sina? Ginagwardyahan ang kabuhi sa iban. Ano ganing tawag sa ato na? Ginamarites ka ginamarisol. May nagagwardya, may nagasulsol sa sige tuduhi. No, amugin man na siya. Okay? Ario, magwardya kita sa atong kaugalingon agud hindi kita madala sa mga sala kapag panudlo, and yet ang pagwardya naton may kinalain, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ang pagkagamit sa word nga ba o kon pero sa Ilonggo is a coordinating conjunction used to connect ideas that contrast. Okay? Pero amo ni siya, pero no? Amo ni ang ila pagwardya, pero ikaw na dapat lain ang imo yaya nga quality. In contrast to the errors and ending of the lawless people, your growth must be different. Pinasahi dapat ang imo pagtubo. Hindi ikaw yaya pagtubo kasubong sa iban. Balo nato tadlaw ka sadya to sa piyang kasimbahan. Himuon taman din. Ang ilan to pastor gani magwali galakat-lakat. Tingin masundon yung mga pastor nyo di. Sa ilo ka mo to piyak Di ba lang? Kung kisa gusto naton malaya nga magtubo kita, suno sa nakita naton. Pero ang aton sumong diri nga tima nagambal, magatubo kita, suno kung sino kita sa pagtawag kay Kristo. In our context, reform kita mo, kay magtubo kita bilang isa ka Christian reform believers. Okay? In contrast to the errors kag ending, kabalo kita sang ending sa mga false teachers. Siyempre, there is condemnation, there is judgment. In view of Christ coming, your growth must be different. So the key to gospel-centered church impact, kay impact ang ginaistoryahan natin subong, epekto, walang effect siling sa iban. Ang pinakalyabi is not to reinvent. Nga gusto natin sundon ang mga nagkakatabo sa ibang simbahan. Reinvent ourselves. Daw magpakuno-kuno kita nga daw hindi Christian para madala natin iba. No. Kung baga hindi kita yaya anong tawag sila? Mag-camouflage nga daw Christian ka daw hindi man. Tindugan mo ang imo pagka-Kristohanon, but to grow and grow more faithfully in line with who we are in Christ. So mo niya ang gusto ni Pedro ipalabot sa aton. May tatlo ka distinctive qualities of church growth with gospel impact. Gusto niyo magtubo ang Bethel Christian Reformed Church? Then i-confirm naton ang aton nga pagtubo. Ang pagtubo gali bilang isa ka Kristohanon, kag isa ka simbahan, isa ka confirmation kung sino gid man kita. Sa illustration or the kind of growth you have defines who really you are. Ang iba nagtubo man, pero ang ilang nga pagtubo nagapahayag kung sino gid man sila. Tiya mo man na ikaw taga Bethel Christian Reform, ikaw ang imo pagtubo wala sa kinalain sa iba nga pagtubo. Hindi pwede. So dire at first kung tulokon mo sa fingerlings,
Anggid-anggid malang manong itik, di bala? Ang gagmay pa na bala, fingerlings, mga tag 2 pesos, taga 250, ambot, tagpila na subong nung glen, tag 5. Bisan 5 pa gani, kung tulukon mo ya, amo na ang suraya. Galing, kung dumako na siya, ako nalipay, first time ako nagbuhin din, nalipay ko, kay siling ko, ang gibuhian ko daw gamay lang, ano kadamo sang nabuhi. Gali, kaya makamat siya nagtubo, nan ang nagkalatabo, abi ko, pantak, gali kay paka. Te ano ka, pantak kung paka. Ano ka, Christian kung non-Christian. Sabton mo ina sa imo ka ugalingon. Kay masiling ka naman karon si pastor kay judgmental. Ikaw mismo sabat sa imo ka ugalingon, Christian ka kung hindi. Pantat ka kung bullfrog. Hasta na lang karon mo magpulit sa balay paminsaron yun na ha. Kay kung pantat ka, magpakapantat ka. Kung bullfrog ka, magpaka-bullfrog ka. Kung Christian ka, magpaka-Christian ka. Bisan wala sangga, tulong sa imo. Pero kung hindi ka mag-Christian, di bisan anuhon mo kapiki, hindi ka kita Christian. The kind of growth you have defines who really you are. There are 4 descriptions that Peter uses to address the original recipient. So consistent kita permi sa passage naton. Eh karon sige lang ta si pastor gapang igo naman dio. Hindi si Pedro. Ang Dios mismo paagi sa kay Pedro, ginaigo ikaw subong kag ako. Kung hindi ka gusto maigo, panago na. Kay amo niya ang description. This is who we are according sa biblical perspective. Number 1, siling ni Pedro, mga ano ko bala kamo, mga kapareho tumuluo, di bala? Ikaduha, mga utod ko bala kamo kay Kristo, magululotod bala kita. Tapos ikatatlo, niya migahay miguhay bala kita. Tapos ikaapat, positionally secure or osas, once saved, always saved. Amo na gani hambal niya, maghalong kamo kay basing mahulog kamo sa sigurado na nga kaluwasan nga ara na. Ang paghambal na nga base, hindi mo silingon nga mahulog kamo. Kung hindi, gusto ni Pedro i-emphasize nga ang imo yaya dapat nga ikabuhi, consistent sa kung sino ikaw. Hindi ikaw dapat kaaway sa Kristohanon o kung tumuluo. Hindi ikaw dapat kaaway. Hindi ikaw dapat separate sa imo utod sa kay Kristo. May magulutod bala ang gabulaganay? Di bala? Amo na gani sa una, sino pa ni kadumdum? Dumduman ko lang. Why na sa wali ko, dumduman ko. Ang mga pusod bala sa una, sa oras pa sa partira, ginalubong na siya sa isa lang iya kalulog nga. Subong niya, ginahaboy naman lang na mo. Pero ako naabdan ko pa na kung diin ang pusod sa imo utod, pagkakas na bala, dito man nagyapon ilubong ang dasod. Kay para ko nuya nga, pagkatapos ng paanay mangyapon. Ang magulotod sa kay Kristo, hindi nagkakaangay, hindi nagkakabagay. Inconsistent, no? Sigurado ka na sa imo kaluwasan, pero nagadula-dula ka sa simbahan. Hindi pwede. Ang kaluwasan, wala nagadula-dula eh. Di ba lang? So, panindugan mo, as recipient of the special privileges and from Peter and all other biblical writers and from God Himself, live and grow consistent with your identity. So, wala na permi balik-balik. Paka kung pantat. Christian or hindi. Kung Christian ka, magpanindugan ka sa imo pagkakristohanon sa piyak sa mga tentasyon, kag sa piyak kung ano parang balibad mo. Ti pastor balaan mo amo ni galing kay silisang kanta, waay nasang balibad karon. Nay, tama? Wala balibad. Kay amo na ang imo identity in Christ. So, the question is not so much how many
of the 150 churches we achieve by 2025, but rather about the kind of churches we are multiplying. The question is not so much on how many members we have in Bethel CRC, but the kind of disciples we are multiplying dire sa Bethel CRC. Kaya kung ang i-multiply natin, nagadamo man ang tatuod, pero hindi man consistent sa aton identity bilang Christian Reform, mag-ilinaway lang kita sa sulod. Gasakit lang ulo naton. Amo na ang kakinanglanon nga sa binatawag nga consistency. Hindi pwede sa husgado, ari si Mananglo, gapang mention ako. Sa husgado, kabalo ka mo kung anong pinaka-purpose ang cross-examination. Ang ginatulog na nila ang consistency. Bisan ano kabakod sa imong ebidensya, sumala ka lang da sang hambalanon mo, sinisagot na, inconsistent ang hambal yang gina, alas 11 sila nagkitanay, hambal diriya o, klaro diriya o, nakapatak di sa picture nga, alas 10:59 pa lang. Bisan ang orang naya, ebidensya na naya, in favor nga or against sa primary witness. Di mo man sa Kristohanon, pag naguba na gani ang imo integrity, hindi na consistent, mabudlayan kita magpangwali. Tapos gusto naton magdamo. Tapos masulo naton, pastor, nagagamay na lang tang nagagamay. Tinugangan pa baldado, pastor nyo. Di paano ba magdamo? Dapat consistent ang aton kabuhin sa pagka-Kristohanon naton. Quick review of the marks of the true church. Pure preaching of the Word of God, proper administration of the sacraments, and persistent exercise of church discipline. Kita diriya, kung may disiplinahon gani, dayon palagyo. Di paano pa magdisiplina? Niya, ako na lang madisiplina sa akong kaugalingon. Sala na iya nga pagpati. Kung tutuod ka ng Kristohanon, mapailanom ikaw sa pagdisiplina, tungod kay sang ginbautisuhan ikaw, kag sa nagpanumpa ikaw, profession of faith, naghambal man ikaw, ngayon ka sumakasala ikaw, magpailalong ikaw sa pagpangdisiplina. So para hapos madumduman, tatlo kapi. Tani ipurgo, galing kiti wala na kami sa 4 piece, 3 piece. Kag hindi ko man pwede himuon 2 piece. So 3 piece para dali dumduman. Ari pagid. Paano naton mabalaan nga ang isa kasimbahan, isa pa ka-healthy, kag hindi kita mahulog sa under-revitalization. I know nga may history kita nga nahulog kita sa under-revitalization. Mga chimpo, siguro high school pa ako sinasang na under-revitalize ka mo diri. In fact, ang damo kita, kagang pinakalitis naton nga under-revitalization ang buyo nga naka-recover sila. So under sa aton niya nga policy, ang isa ka organized na church dapat may amo siniyo self-governing, self-propagating, and self-supporting. So sa mga driver nila, para hapos ninyo madumduman, dapat may GPS, na? May proper direksyon ang aton nga simbahan. May kompleto nga number sang leaders, may pastor, may elder, kag may deacons, nga nagapangsyon. Kag tapos self-propagating, hindi naton iasa sa ibang nga tao o kung sa nasyonal ang pagtubo naton, ang pagdamo naton, kada isa sa aton responsable dapat agod nga magpanaksi. Kay ang sugo hindi lang sa isa ka tao kundi para sa tanan. Pastor, may obra kami. Sa inyo nga obrahan, magpakakristohanon ikaw. Kay sila na mismo mamangkot, nga daw, ginhawa lang namon hagad sa imo sa amo ni nga hilikuton, nga mga activities, nga hindi ikaw to the extent nga makilala ikaw nila, gali. Kay nain gali ang imong perspective. Kay kristohanon gali ikaw. Self-supporting, ang simbahan dapat makasuporta sa aton kaugalingon nga mga activities kag programs. So kung wala na ini, mahulog kita sa under revitalization. Paano
ato naman ining mga sa aton hindi katama ni applicable pero tungod kay ging deliver ko ini didto rebuttal o kon isa kapag correction sa identity crisis within the CRCP. Nagadamo kita nga nagadamo pero hindi man reform ang doktrina kag practices. So sining diri ni Pedro, therefore brothers, be all the more diligent to confirm your calling. Ano gid balang calling mo? Kung ginatawag ikaw bilang isa ka Kristohanon, magpaka-Kristohanon ka. Kung nagpasakop ikaw sa Christian Reformed Church, magpaidalom ikaw sa perspective o kung doktrina kag practices sa Christian Reformed Church. Hindi mo paghimuon alibay, kikit kasadya to sa ampiyak pastor? Hindi to kaya the fact nga ari ka diriya, ang gina-expect sa imo, magpaka-reform ka. Confirm. Tika mo na lang ang maghambal sina. Sa amo na sa Cebuano, ang joke na namon, pag sure, oy. Pag sure. Kaya hambal mo reform ka manayhan. Hambal mo Christian ka manayhan. Di magpaka-Christian ka. Hambal ni Pedro. Kaduha. Nung ka namin magpabulos sa ikaduha nga po. Kaduha palang tagalin. A balanced growth. Ang aton na pagtubo dapat balanse lang. Ang word nga ginagamit sa ang carried away sa Hebrew, ginatawag niya nga everybody, sunapago. Sunapago. Hindi ta nakaintindi, hindi man tayo Griego mo. Pero ini siya ka-action word. Verb implies a passive yielding to external influences. So kung baga mo niyong nataboho, kahibalo ikaw sa imo doktrina, halos sa ulado mong Heidelberg's Catechism, balaan mong Reformed Doctrine, kabalo ka kay nga sala ang practices ang imo kaupdanan. Kag sa imo panibalay, kabalo ka kay nga sala na, including pamuyayaw, including kung ano pa man ang mga immorality nga ginahimo naton, balaan naton. Pero sining raya, passive yielding. Wala ka sang ginhimo. Nagpaarumatay ka lang sa piyak nga nakita mo nga sala. Manong perme nakita mo dayaging muka ng salamin sa imo dayaging bantayan, pabayaan mo lang. Amo nang inabot, amo nang buot silingon sang suna pago. Nagpabulag-bulagan lang ikaw. Kabalo ka nga may mga nagkalakabo nga kamalamalahan sa sulod sa simbahan. Nagpawala ka lang. Kag pag-abot sa higad, gakumod-kumod ka. Dapat manindugan kita. Kristohanon kita. Okay? Kabalo kita, may mga laing subong nga ginapapasar sa Pilipinas. Manindugan kita, especially sa mga pulis subong, di ba? Kabalo kita, especially sa time ni Duterte. May ara siya sa mga bagay-bagay nga in conflict sa ato niya nga belief, in conflict sa ato nga practices. Balaan mo na. And yet, pwede gali ang isa Kristohanon mangin suna pago gapagulag-bulag lang. Tisiling dariya dapat balance. It's not just about being misled. Ang misled niya, naintuan lang. Arya, balaan mong kamatuuran, pero nagpadala-dala ka. About being drawn into a collective error. Pastor, balaan mo sistema ni mo. Maano ko, abi? Ako lang din isang Christian sa akong giubrahan. Manindugan ka. Pasisante ka Gambal ka lang, pastor, kay pastor ka. Pero this is what the Bible says actually. Kung amo na malang na ang imo trabaho, nga ma-compromise ang imo pagtuo, it is a sign nga ina nga trabaho hindi para sa imo. May ginaman ang Diyos nga iban para sa imo. Otherwise, ma-compromise ka gid. Amo ni ang halimbawa sa ginatawag yaya nga sunapago or to be carried away.
means being no longer in control or in balance. Amo ni subong nga akong pinakadako nga problema, and I am undergoing a rehabilitation. No, ginarehab ako, BPPB therapy, addressing my balance problem. Okay? So maagwantang sakit pero ang balance hindi. Ara dira iyaw, balon, ang pwersa sang balon versus sa isa ka 3 years old or 2 years old na bata, ano ba lang mahimo niya? So madala siya. Anong himuon para hindi madala? Balansihon nato ang ginatawag nga grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ang ginatawag na pagtubo, ang elemento niya may buhagid. Magtubo ka sa grasya, pero magtubo ka man sa doktrina. Hindi pwede nga grasya lang nga grasya, kay madisgrasya ka. Hindi man pwede nga doktrina lang nga doktrina, kay base sumaka ang hangin sa ulo mo, nga ikaw nga. Sana all sining sang iba. Nasayo na ang lahat, siling paginsang kanta. So grace and knowledge of Christ are two inseparable, hindi pwede bulagon, components of a Christian growth. May duha ka extreme dire. Una, knowledge without growth equals parasaical attitude. Balon mo lang din. Oh, latawa pala. Anong hambal sa Biblia? Oh. Ano ba lang kasugtan naton? Alas 8 pa din bahon. Nag-abot ka alas 8:01. O, late ka, makasasala ka na. Amo na iya ang knowledge without grace. Siling naman iya sang pang patambok sa tagipusoon. Siling niya, kita tanan, makasasala man. Hindi tanan pag-istoryahan. Kinahanglan ang istoryahan ta sa pulpito, puro love lang. Sana pag-ibig na lang. Sino nagkanta sila? Maya mo na nga kanta. Pag-ibig na lang. Na extreme man ina siya. Grace without knowledge magaresulta sa licentiousness or immorality. Kaya sila niya, total may grasya mang Ginoo, bisan magano ko pakasala, total ang Ginoo maluluyon man. Okay? Dapat balanse ining duha. Hambal ni Peter, for the mouth empty boastful words, gapahambog sa ilang doktrina. Sa ulado ang Heidelberg's Catechism, way sila kabalo nga may 5 pa. Tapos ang sa ulado sinaya ang Heidelberg's Catechism question and answer number 1 man lang. Tapos kulang pa. Kay 4 points na mo. Yang sa ulo tama lang pirmi, what is your only comfort in life and in death? That I am no longer my own, but both body and soul in life and death belongs to my Savior, Jesus Christ. Tapos ang sugpon, wala na. Tapos manghambog ta by appealing to the lustful desires of the flesh. Take note ha, ang mga false teachers mahilig mag-entice. They entice people who are just escaping from those who live in error. Kabalo sila nga ara na kamo sa Christian Reform, pero ginahangkat pa kamo, tistingin lang bala sa simbahan namon. I-observe lang bala. Tapos umara ka na, hindi ka nakagwa. Kita mo lang. Isa iniya ka indicator sa false teacher. Because if they believe nga wala ka sang absolute theology, ang Reform wala mismo nag-claim sang absolute doctrinal 100% nga sakto kita. There is always a venue sa pagtubo. Otherwise, hindi na tayo magbasa Isakto na doktrina naton. Lapit-lapit na. Pero ining mga nag-claim nga ining mga false teacher, para sa ila magluha sa ila doktrina, ang tanan sala. Balanse mga otot ang ginatawag naton. The influence of moral relativism. Magsiling gani kita nga moral relativism.
ang ginatawag na sala kag sang sakto depende na iya sa imo yang nga panulong. Ang hapos na nga example, ang number 6 bala. Number 6, kung sunaton ko diri ang number 6, sa inyo nga panulong da, number 9 na siya. Kita niyo? Pero ang insakto da nga saba, depende sa intensyon sang nagsulat. Kaya mo man sa Bible, bisan ano pa na ang pagtulok mo, kag pagtulok sang iban, ang mangibabaw, ang original nga intensyon sang Dios sa ginpahayag niya sa original nga audience. Tigaling rampat na naso ko. Siling nila yati irespeto talang ang aton isig ka relihiyon. Friend lang tagyapon. Sa human level, ang prinsip pwede natin ma-maintain. Pero magsiling kaya nga, sakto man na imo doktrina, sakto man ang amon. Hindi pwede! Ang sala or removing, minimizing religion in public life. Bawal mag-Bible study sa iba niya nga secular nga organization. So ano pagid? Prosperity driven theology. Arap lang nga kung mag-Christian ka, magmanggaranon ka, mag-operate ka damo kay para magdamo kwarta mo. Mga muyo ka para mag-ayo ka, ay patay disqualified ko. Kay pati ako, sige kong pangamuyo ko ay mag-ayo. Ti masimba pa kamo de. Kung amo na yang aton nga line of thinking. This includes tolerance for sin in the name of grace. Amo na gani, sanay pag-ibig na lang. Or compromising on biblical ethics for the sake of growth. Nga pabayin na lang na, yadi pa na. Mabuhinan kita membro kung aton gidya nga koreksyonan ang iya nga sala. O di ba lang may mga amo sina? Sakto hindi. Nga gamay na lang tangadaan, disiplinahon ta pa ni, maupos na karon. Ang biblical perspective nagahambal, yes, sa gihapon. Yes, sa gihapon. Manindog kita sa kamatuoran. Di kontrabida lang kung kontrabida pero ang kamatuoran hindi pwede naton pwede wala substitute I mean sa kamatuoran kaysa si Kristo naghambal I am the truth, meaning to say wala sang substitute. It is a definite article referring nga magluwas sa kamatuoran nga gipahayag sa Biblia, wala na sang iban nga matuod. Ang reform may tatlo ka ginatawag nga accent or streams nga pwede kita mangin imbalance. Ang iban doctrinalist, pertigidya bala ka critical pag-abot sa doctrine. Ang iba naman pangamuyo lang ang pangamuyo, grabe nga spiritual discipline, mga fasting. Kagang iba naman panghatag-hatag, mga pangkay o balay. So sa aton dapat balansiho naton ining tatlo. Ang tatlo ini importante, pero kung ang isa mangibabaw sa ibanda, imbalance. Balanced growth requires us to be theologically sound, hindi man ta magpaperde sa doktrina. Spiritually alive, kinahanglan busog man kita perbe sa pagkaon sang spiritual nga food, pagi sa pulong, may spiritual discipline kita. And we need to be culturally engaged. May community engagement dapat kita. One time, nagpuli kami sa bantayan. Gahara-haragin ko, iti lawig na balaya nga way kong paligo sa dagat nga gusto ko dyan paliguan. Pag-abot namon sa dagat, ano man imo kay kahig ko. Timbis nga maligo kami, naubos ang time, panindoan namon dagat. So duhagin ka balik-balik. Tiyang nami lang, makapoy. Pero ang nami lang niya, kay after, kundi makapaligo ka nga nami siya, ikaw magyapon benepisyo. Tiyan mo man we need to be culturally engaged. Kisa kalalap ka basura, way taganingin himo sa sulod naton simbahan. How much more kung kita ka basura, nga naagyan mo daw, galapta lang? No, may gamo pa na sa mong sa aton? Nyatik, wala man yung kamera. Kinahanglan gid bala permi i-vlog, nga namudyot ka sang basura. A little act of engaging our community. Kung may
Wala na galing subong ginatawag nga bayanihan eh. Tanan subong may bayad na. Pudyot-pudyot, tapos may bayad. Pila na? Distributed. Pila ka ni bayad, Madam B? Mudyot-mudyot basura. Pila ka ni? Oh, 495. Kinanglan. Picturean mo. Para may 495 ka. I mean, amat-amat na dula subong ang culture nga mo sa aton. Katapusan na lang God-glorifying growth. In contrast to the false teachers in Peter's time who were boasting of their so-called esoteric knowledge, magsiling kita nga esoteric knowledge, magluwas sa ila, wala na sang iban nga nakabalo. So sila lang ang may sikreto nga ihibalo kung paano maluwas. Gani, sa ila ka lang mamati. Ikaw bilang ordinaryo nga Christian, wala ikaw sa ikasarang agod hangpon ang parte sa kaluwasan. Amo niyang brainwash sa mga false teacher. So in contrast to the false teachers in Peter's time, your Christian growth should result in the never-ending glory of God. Kung nakalapot man ikaw sa pagkilala sa insakto kag matuod nga pamaagi sa kaluwasan, dapat hindi magsaka ang hangin sa ulo mo, kundi to God be the glory. Attribute. Pastor Edgar, ilang galing ba tayo mayo? Ibalik natin ang sole Deo Gloria. Hindi iya nga kay mas alam ka sa iban. The more you grow in grace and knowledge of Christ, the more you realize how small you are and how great God is. Nabudlayan ko sa adto ko to. Siyempre, hindi malikawan, mapapicture sila knowing about me, kag especially my engagement sa RNTI. But behind sa reputation nga inaway sila kabaluyan, the more nga nagatudlo ko, the more I realize kung ano ko kawango. Oh, pero the more nga hindi ka magtuon, matyagan mo, alam-alam na sa imo. Ako, the more ako yung nagatudlo, sinig ko, oh my God, may sinabalaan ko galing. Kabudlay man eh. Amo na ginhawa ko lang gaya panubo sa ginatudlo ko. Kaya ibalaan ko, mabudlay hangpon ang bagay-bagay. How much more ang wala nagatuon? Tapos may tikalon nga Christian? Hindi ka mo ang ginatubod ko siguro. Iban guro. Pero kung nabatian ninyo, kag isa ka mo dapat binagbinago ninyo. Ngayon na nga kaalam, hinatag sa Ginoo. In contrast to the nagbalikay. So ang pamangkot subong, what kind of growth are we pursuing? Growth that glorifies God or growth that gratifies us? Multiple choice. Pero isa lang na ang sabak ngayon sakto. Kung ang imo pagtubo hindi makahimaya sa Ginoo, hindi na pagtubo. Gatubo na hangin sa ulo mo. Okay? If we want to shape the world for Christ, we must first let Christ reshape us from within. Amen? Gusto mo manaksi, gusto mo magdamo ang membro sa Christian Reformed Church, way ka ganing katubo, way ka ganing kabasa Biblia, tapos gusto mo ibang magbasa Biblia? Di ko yakin ha. Nagapaliwanag lang. Pero dapat mabatsyagan ta na. Gahando man tayo na magdamo, nga magnami aton simbahan. Panamiyon naton aton kaugalingon bilang isa ka Kristohanon. So samarin na. Tatlo ka punto, 3 distinctive qualities of church growth with gospel impact. 1, a confirmatory growth. Confirm hindi. Pantat or palaka? Christian or non-Christian? Kaduha, balance growth. Ang imo bala pagtubo, medyo ang lining niya, grasya nga grasya, basi man disgrasya ka.
Or puro na lang ya doktrina nga doktrina, basin sumaka man ang hangin sa ulo mo. Ikatatlo, God glorifying growth. Does your Christian growth bring about never-ending glory of God? So katapusan, as application, amo ning baluno naton sa pagpauli. Kag dire kabay nga basi malipatan niyo balang iban, area for sure hindi niyo ni malipatan. How can our churches stay strong? Kung kisa gani may naga-date-date, wala kang nagpa-picture, wala kuya kabalo kung ano na is. Anong meaning sa is? Kung anong is mo? Hasta sa uli naman ko stay strong galing ng meaning. Tama ba? Daw hindi ko updated. Kaya wala ko makakakya mo na mo. How can our churches stay strong? Or how stay strong and growing with lasting gospel impact? So i-contextualize ko sa aton as Christian. How can we as Christians stay strong and growing with lasting gospel impact? Number one, recognize the danger of deception. Hindi ka mo magpainto, Christian reform na ka mo, hindi na bala pagsapakan ng mga nagpanagbalay sa inyo na. At puro lang kalaglagan ang dalon sa inyo sina. Be on your guard so that you are not carried away. Sa sige mo kapamati sa ila, dugay-dugay madala ka. Kag never, amo ni tudloan ta ka mo. May magkanto ka sa inyo balay, ka mag-sit up sa Bible study, kabalo ka mo, Christian reform ka mo, balibari diretso. Hindi pagbalibari ka hambal mo, wala kami chimpo. Kay next nila kay mo sa imo, wala get sa 24 hours. Tapos pinusupuhon mo, siling mo, alas 12 sa gabi ang chimpo namon. Kadtuan ka mo mga utod, that is literally true. Kadtuan ka mo, amo na iya kasupog ang ato niya nga mga false teachers nga naglalagaw subong. So hindi niyo pag nahugan, diretso hambal, Christian reform kami, manindog kami sa amon nga ginatuhan. Stay alert to false teaching and cultural drift. Kagari, pastors and church leaders must shepherd watchfully, teaching the flock to recognize error. Muna nga hindi niyo ko pagkontrahon kung ginatudloan ta kamuyasang paano handolo ng sala. Kay kamo man sila ang maga-benepisyo. What if kung ang pastor mismo hindi ka malo magdipinsa sa kamatuoran? To the extent nga sudlon kita diriya sa false teacher, picture-picturean kita diriya kag hayluhon sa kwarta. Think goodbye bitil si RC. Di ba la? Kaduha, model steadfast faith. Take care that you are not carried away with the error of the lawless people and lose your own stability. Magstiling ka kita stability sa doctrine naton, that is anong tawag sini? Eternal security. Once saved, always saved. Stable na ang aton position. Positionally, secure na kita. Luwas na kita kay Kristo. Panindugan naton inakaluwasan. Encourage personal and corporate spiritual growth and lift the church leaders to be the models of doctrinal and moral integrity. Di paano nakaroon ko nga atong church leaders hindi katindog sa doktrina? Paano nakaroon ko nga atong church leaders amo mismo nagapanguna sa immorality? Di ba la? So this is a high time and a timely challenge sa atong tanan. Pero hindi lang sa church leader kundi subong man sa atong tanan nga mga tumuluo. Number 3, thrive in grace and knowledge, but grow in the grace and knowledge. Ang ginatawag ay nga pagsala sa aton or sanctification, hindi siya optional. Halin sang ginbautisuhan ikaw, halin sang nakakilala kay Kristo, dapat amat-amat hasta ka na lang mapatay, ginasala naton ang sala naton nga mga pagpati kag mga practices. Kung ang imo mga baba subong sa gapon katigda mamuyayaw, ginaamat-amat pa na siya.
Kag si Pastor Ben aware gid bisan hindi niyo pa ipabalo. Kadamo sa Kristohanon ni subong pamuyayaw yapon, gataya sa loto. Okay? Abi ninyo wala CCTV. Kit-anon. So, sanctification is not optional. It's the evidence of saving faith. Learn in ways that leads to worship and obedience, not just a head knowledge. Katapusan na lang gid. Intensify Christ exalting worship. To Him be the glory, both now and forever. Mga utod, abi ninyo, doxology lang na. Ang punto dira iya nga never in the history, in the past, in the present, and ever in the future, nga makaangkon ikaw sang himaya apart sa himaya nga ihatag sa imo sang Dios, sa aton sang Dios as a reward of faithfulness ni Christ sa aton nga kabuhi. So never, hindi na mag-expectar nga dayaw-dayaw ka perme. Kag magsunggod ka kung hindi kayo madayaw, kaya ang tanan nga kadayawan siling direya, both now and forevermore, iya sang Ginoo. So keep Christ central in preaching, in sacraments. Kagari sa mga praise and worship team, abi bayaw ka mo? Hindi ka mo maglain buot kung ginasaway ka mo nahanungod sa mga lyrics ng aton kanta. Kay gusto naton nga edifying sa tao, pero primarily makahimaya sa Dios. It is not enough nga nasadyaan lang ikaw. Kay kung amo ng purpose mo nga sadya-sadya lang kadto ka sa concert, hindi diri sa simbahan. Kaya ang kalantahon diri sa simbahan para yaya sa kahimayaan sang Ginoo. Our goal in all growth and everything is the glory of God, or Soli Deo Gloria. Lipatan pagit o ara hapos dumdomon. Isa marais ko liwat. Okay mo ba? How can our churches stay strong and growing with lasting gospel impact? Basa? In short, basi malipat ka mo gyapon ha. Pero way magyapon sang ga-enroll bisan ano ho ni Pastor Binia ka pattern para lang niya may ma-enroll. Buwas may klase kita Bible study nito. Ti kung gusto mo gid magtubo, this is a challenge sa inyo nga tanan. Do not settle sa inyo pagkakristohanon lang regardless of your titles. Leader ka man or hindi. Grow in the grace and knowledge of God. May opportunity kita to enroll. Pasar kag sa hindi. Sila ni Duterte. Isang 75 lang. Pero ang gahom sang Dios nagapangibabaw inapermi. To the extent nga nakibot lang sila. Nga daw hindi man mapatihan nga kaya mo. In fact, personally, I never imagine nga kaya ko pa mag-deliver sang message dito sa national event. Friday, kami nag-abot dito. Friday flight namon at midnight. Nag-abot kami alas 2:15. Tulong-tulong gamay. Nag-conduct ko seminar sa isa ka classes. It is a major event. The next day, synod for 3 days, and the next 3 days is banyuhay ko sa diin gin-deliver ko man ini nga message. Apart from the grace of God, apart from consistent growth in the grace and knowledge of God, paano ko makastand? It's impossible. But God, nothing is impossible. Let us pray. Lord, we thank you and praise you for this opportunity nga pamalandong kami liwat sa imo pulong. Salamat gid sa imo pagsustain sa imo alagad kag sa among tanan. Ikaw ang maghatag sang malawig na retention sa among nga natun-an sa siningation.
kag humuha ang kada isa nga instrumento agud nga i-share namon, magpanaksi kami hindi lang sa pulong kundi sa buhat. Kag ilikaw kami Ginoo, buligi kami nga madipinsahan namon ang amon doktrina, ang amon nga tindugan namon, ang amon pagkakristohanon sa pihak sa mga pagpangganyat sa kalibutanon nga sistema kag kung ano pa nang gina-offer sa amon para lang kami mahamulag sa imo. Apan salamat nga ikaw mismo nagakapyot sa amon kag wala sa makapahamulag sa amon sa imo mga kamot. Sa ngalan ni Hesus inaamon nga pangamuyo. Amen.